naglabas na ako nung nasa Cebu nung Sunday, pero super tsaka ng sound, walang marinig at hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko, once again, I would like to announce that the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings initially issued several weeks ago. Matapos ang tatlong hearing, tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, bumalikwas ang administrasyon sa pamamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali na siraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasa tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na-impeach si VP. Napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD noong nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal noong petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus, isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo.
Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub judice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest
against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, anti-graft and corrupt practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. So nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa first Maisog Rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang nangunan. Pakialam sa PR, wala kayong pakialam sa PR, wala kayong
pakialam sa PI. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabon, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagtataksil na walang nakapansin. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ang tama. Agosto, isinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilao bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionableng 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chudoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Nagsakatuparan. Usap pa kami. Kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court.
Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasak. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Okay, so that's where we are so far. Mahirap hindian ang sinasabi sa bidyong yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Yun. Hello. Po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying Remulla na siya nag-utos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so i-furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will, in fact, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Meaning, no credible source, ma'am? Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself,
which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano po mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niya, ma'am? Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo dun, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Ma'am, kanina nabanggit niyo po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and the committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita, tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. But as a sitting senator po, kayo po hindi kayo nababahala if there's some truth to it na although it's a widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng machinery, ng propaganda machinery regarding sa WPS issue. Naku naman, sigurado tayong meron. Walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano, meron din yung iba't ibang mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. Last time po. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi ba in a way parang baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him? Hindi ko linalabanan ng sinuman, binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. So, okay lang kung medyo makadestabilize ito sa leadership ni Wala ni tayong BBM. pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Last na lang po. Ma'am, may balita na parang may intention na ang manalo ay mga pro-China and then kapag nanalo, ipapa-repeal yung batas about yung maritime zone law.
Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad nung una kay dating Pangulo? Sana po. Sana po. Inaasahan ko po. Kailan po kaya yung pagsasampa ng reklamo? Tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung mula sa amin sa findings, ito ang lumilitaw at saka si Justice Ascona, sabi niya may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Ma'am, balikan ko lang, yung warrant, ICC warrant to, ma'am, no, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this coming out? Chismis nga lang kaya walang name and date. Ma'am, yung, yung further findings nyo, does it need yung approval po ng committee members? Yes, hindi to committee report hindi ako kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. So, wala pa talagang committee report na masasabi. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko, obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at hinahadlangan ng todo-todo. Ma'am, doon may binabanggit din po na yung Republic Act 9851, wherein it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan. The government, although the term used was may surrender yung individual niya, do you think it's enough dun sa nangyari kay former president? Sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 nung 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun, maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero, dun sa final version mukhang na-edit, kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yon na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon yung ibang provision doon. Ma'am, since it's not yet amended yung binanggit niyo po na Section 17, that's still existing. Hindi po ba enough to justify what happened during yung March 11 arrest? Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag dun sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yun at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon nung panahon na yon, hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Ma'am, pareak lang dito. Yung kay Pangulong Marcos po tsaka VP Sara na trust and performance rating, kay Pangulo po 60% trust, 59% performance, pero it represents a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Comment on this. Pasensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. Kaya hindi ako up to date dyan. Ang nararamdaman ko, ang pagpuot, ang hinanakit,
At ang galit ng mga Bisaya, galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao, alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam ko sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang-aape sa matanda na may sakit. Hindi natin gawain yan. So, you mean yun yung dahilan bakit bumaba yung survey ni Pangulo? Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutuusin, kinakailangan na siguro i-supervise, i-control ng COMELEC kasi grabe na ang mind-setting, brainwashing, and laying the predicate, ika nga. Thank you so much. I have a longer report of 26 pages. I think it's available. We also have USBs of the Tagalog statement, as well as the graphic version of the timeline. And I can also provide that video that we received. What I read, ay yung Tagalog. Opo, nandito. Okay lang. O, sige. Pero may soft copy ba kayo? Hindi ko alam. Meron.